Understanding local farming experience. Hello guys! Welcome to Purok Tumambong! Hello guys! So we are here today at Oyong's residence and we are going to interview the farmers. Hello once again everyone! So naana diri karon ang among ga-interviewon. So first, we will introduce ourselves. My name is Dian May Ubaldi Macas. My name is Ivan Lirof Girgarde. My name is Francis Arbuesa. My name is Josabel Gila Gronia. And I'm Diana Rose Hermosa Suganog. I'm Maristach Pundulan. And I'm Rachel S. Oyo. And we are from Northern Bukidnon State College. So first, ma'am, is among question is, what is your name and your, what is your name? I'm Crystalline Oyong. Okay, doon sa pilay mag-age, ma'am. I'm 42. Proceed na ka sa itong question, ma'am. So, una sa kanan, usay mo ginatanim dyan sa inyong umahay. Mas bingala, mais, or luya. So pila ka hectares ang imuhang ginatanom sa farm, magtanong sa bingala, sa mais, o sa ako? Kuan, ang akong bingala is kuan, 1 and 3/4. Akong kuan, mais is 1, kumara ka hectare. Then akong luya is 1/4. Next question. Sa kadungay nga question ma'am is giun sa nimo pagpili kung unsang mga tanom ang imo itanom ana nga season yan. Ang kuan namo sa season sa mo sa bingala namo is May. Itanom namo. Then sa amo sang mais May. Then amo to din ang kuan namo sa luya sa media kun. So, katulong nga pangutana is, unsang pamaagi o technique sa pag-umang imong gigamit? Tradition ba or kining organic or kining modern? Kuan. Ang una na ko i-kuan is sa organic yun. Sunod ay hadin ko mag-kuan din sa fertilizer ka ng pag-asin siya. Next ma'am is, kanang unsa ang mga pinakadako or mga problema kakasagara nga gakaatubang sa inyong umaog sa inyong pag-farm? Kuan sa gara karon among problema gyud sa among bingala. Kay gaduhan na lang gid katuig wa pa gid ma-harvest tungod gid sa bingala nga daghang kay nagtanom dayon sige istek bahin gid ang planta. Kay gani karon imbes mo harvest wala na pod kay ang planta puno na pod. Mo gid among kuan sa bingala gyud problema gid namo sa bingala. How about sa kuan ma'am, kanang sa panahon po? Kanang apil ba siya sa problema sa pag-farm? Problema gid siya. Okay, dako kay imong gasto dayon pagkakuan na dayon din. Sa una ni abot ni gabat ba siya ang comprada gid sa planta o kuan sa 5 na karon. Problema gid dako kay 180 na lang. Itaban iyang kilo. Ang akong question, ma'am, kay is, sa inyong pag-uma, ma'am, na ay siya mga mga insecticide, mga maons, mga daot ba tungod sa mga peste sa mga pagpananom, ma'am? Pero ang amo lang ingana nani usahay dili man kay daghan gamay ra man gid siya. Then di na lang sa namo sabtan kay kung unsa lang madaot isa ka punuan mura sa tilapon. Then dili na sad siya kung ilabtan nimo ipan nila nga imong pag-istina. Kung kuan gid sila kung simple gid masukok gid sila. Di mo ilabtan sila. Hudton din imong mais dahil dapat na lang kung na imong makita di na lang nimo siya ilabtan gid sila. And my question, ma'am, is, how do you sell your products? So, ginaon sa manin mo pag-market ang inyong product? Ginasell ba ninyo sila directly to the market or to the buyers or through cooperatives? Kuan buyer na di. Buyer na dito.
Next. So, number 6. Akong pangutana naman kay, unsa ang imuhang pamaagi nga ginagamit para makakuha og customer or buyer? Kuan, yung ani, kuan, kanang nakoy iladong adto ko dito sa ilaha kung pila ilang kumprada. Ako na yung mangunay, di na ko maingon nga moagi pa kong kambas kay kung mag kambas pa manggod ka, kuhaan pa manggod siya. Pasal mo kung kambasan pa. Ibutang ta lugar, mag-awat anak karon karon anang ibutang ta barato naging dingala. 180 na lang ang sintabo ang kilo. Na ibutang ta mo agi pa kag kambas. Kato imo piso ra gyud. Di samot nakalugi. So, kuan ma'am, do you receive any support or kaka-receive ba mo og support gikan sa assistance from the government or local cooperative? Oo. Sa kuan ko, member ko sa Tuapa. Kuan ko sa binhi sa kuan sa di. Okay. Dahil nakakuha gi ko sa ila og one bag nga corn dahil one bag pod nga fertilizer. Every year, dito na sila. Oo. Ano sa tawagin nga cooperative ang Tuapa? Tuapa. Binhi. Sa binhi. 9? Okay. Are you practicing any sustainable or eco-friendly farming techniques? The practice ba mo og kanang sustainable or kanang nagayos ba mo og kanang mga eco-friendly sa pag-farming, ma'am? If yes, can you describe them or pwede nimo siya na ma-describe kung ano sa inyong ginayos? Ginagamit. Garmiro, nagkuhan ko kani kuhan pagtanom na ako sa una, rumintigid mi pilyon, wala gid ingon nga kuhan. Pag sige na kog farmer, hinahinay na ko nakasabot ug unsa gid ang kuhan sa yuta. Mudong nagkagamit ko og organic kanid kang kuhan sa kulto kanang iti. Muy na kong i-abono una. Pagka dako na nagkuhan gid ko sa ila nagkuhan ko ba nagusani kani reserve ko unsa ang klase saway abono og nay abono. Nagkuhan ko kanang organic nga iti. Tsada yang epekto og kanang kuhan ka sa organic. So, tsara gyud ang effect ang animal manure na paano, no? So, unsa imuhang advice sa mga tao ka magsugod or bago pagasugod og farming? Ako lang nga, dili lang higit sa mga cylinder kay kung mga cylinder ka aning farmer kay farmero dito sa hagid na agid kay mahitabo sa imo nga kana bitaw mabagsak ka nga wa na kay ibalik gyud kay tungod sa imong wa na kay puhunan kay pas ako sa una kaning niagi ko gato akong mais nga 1 hektar nga pulos gid sa gaog mo ko nga naningkamot gid ko makabakod gid ko nga nagwa sad ko nang utang gid baligyan na lang akong usa ka baka para gid nga maka hinahinay gid ko maka kuan adto kay lugi lagi kay ko sa nga tanan adto Nakabawit so lang. kang hinahinay nakabawit na gid sa dayon ko. So, maura to mo ang pagkuhan sa mga question, ma'am. So, thank you very much po sa participation namin. Thank you so much, Thank you, ma'am. Salamat sa inyong pag-abot. Ngayon, guys, is mag-adto na mi sa farm nilang Rachel Oyong. So, let's go. Let's go. So karon guys is daanan mi diri sa ilahang farm, Cassava Farm. So as you can see no, grabe jud ka lawak ang ilahang Cassava Farm. So pila lagi ni kabulan Uyong? Mag 2 years na. Mag 2 years na. Oh, so grabe no. So guys, nara ang ilahang farm which is ang cassava. So diba, makita nato na murag naagi ka ng something nga kuan sa lang farm struggle and munang wala nila panigi harvest kay tungod barato lang pagpalit. So that's why 2 years na ni siya nga napadiri wa pa nila gi-harvest kay gakuan sila nga kuan bitaw ang price sa pagpalit dako aya sila mo harvest. So makakuan gid ta na ang pag-farm is dili siya lalim kay daghan mga struggle nga ma-face sa mga farmer like sa price, sa panahon, sa weather o sa mga insects muna siya ang mga usang mga main nga problem sa farmer. So as a student, I am so proud of them na sila ang ga-supply sa atoa. Muna sila ga-kuan bitaw sa atong magina-consume. So I am so proud of all the farmers out there, especially sa among interview karon na mother ni Rachel Oyong, which is the tag-iyaan nga farm. So mo to siya guys no katong giingon niya ganina is
as a farmer is very struggle gid para sa ila ha nga mo taas og baba ang kwan bitaw ang presyo sa kwan ilang ginatanom kay because it can really affect them because kanang sayang pud ang ilahang gipanggasto ana if kung gamay ra gyapon ang kanang price bitaw kanang gamay ra nga price ang mapalit ana sa ilaha. So all I can say is proud ko nga maka-interview ani usa ka farmer kung unsa ilang hard work. And that concludes our adventure today, X interview. And all we can say is Mabuhay ang mga farmers!